I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Oh, ayan, si Mr. Sabit na naman. Nag-iingay na naman mga kababayan sa social media. Okay? Oh, ayan, binanatan na naman niya ang Pangulo. Oh, ang sinasabi niya, nakakasigurado siya na matatanggal si Pangulong Marcos Jr. Oh, see? 'Di ba? At hinahamon niya si Pangulong Marcos Jr. na makipagdebate tungkol sa flood control. Tagalang, grabe si Tanda, no? Ayaw talaga magano, mga kababayan. Ayaw niya talaga ibig sabihin, ayaw niya talaga huminto sa mga pinagagawa niya. Tapos, ito kung si Pukis ay hinuli dahil sa inciting to sedition at rebellion. Ito naman, si Chubby Chingson na dapat nakikita din ng pamahalaan na sampahan ng kaso. At alam din po natin, ito si Chubby Chingson may nakabingbing kaso sa ombudsman tungkol dito sa, 'di ba sinampa ng kaso itong last 2025 ng mga diyan po sa Ilocos Sur, dito sa tabako tungkol sa tax. 'Di ba nakabinbin ang kaso niya sa ombudsman? Ayan. Sana ito, no? Sana ito at sampahan din ng kaso. Mga kababayan, ito si Chubby Chingson, bakit nga ba masyadong maingay ito? Hindi kaya tagilid na siya? Mayroon akong ipakita sa inyong litrato. Hindi kaya tagilid na siya? Baka ikakanta siya mismo? Oh my goodness. Ayan na po ang kaabang-abang na mga revelasyon ng isang dating bagman. Oh my goodness. Mamaya ipakita ko sa inyong litrato, guys. Baka ito po ang dahilan kung bakit maingay si Chubby Chingson. Na bakit gusto niya makipagdebate kay Pangulo. Sa tingin nyo kaya, pag nakipagdebate sa kay Pangulong Marcos Jr., mananalo siya? Kawawa lang siya. 'Di ba? Wala nga sa level ng utak ni PBBM matalinong Pangulo yun 'Di ba? Si PBBM kahit saan, kayang-kayang sagutin lahat, mga kababayan. Never matatalo yun sa debates. Oo nga, totoo yun. Bakit? Sabi kasi dito mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Ayan, sabi po ng Philippine Star, sigurado raw si dating Ilocos Sur Governor Luis Chubby Chingson na mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ang Grand Conspiracy Press Conference nitong Lunes sa January 5, 2026. Ayun. Kasi ang ipinalabas niya na tumatanggap itong mga bilyon-bilyon, lalo na po dito sa tawag dito sa Ilocos Norte. Grabe talaga, no? Ito si Chubby Chingson. Sabi, si Pangulong Marcos daw ang mastermind sa korupsyon sa blood control. Hindi kayo naloka. Siya nga ang whistleblower Siya ang nag-expose tapos binaliktad mo. Ito walang walang katandaan ito si ay ka nga umuurong patanda. Umurong ang nito ang matandang paurong nga. Sabi niya dito, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos saad niya. Naku po, inong nakaraan nga, nagrally kayo pero, ilan ba mga DDS doon? Sa Liwasang Lubini Pasyo, ilan lang nasaan yung 32 million ni Sara Duterte? Wala matatanggal, sigurado daw talaga siya, mga kababayan. Ayon kay Chingson, hinintay niya raw talaga ang divine providence
Providence 40 years matapos mapaalis sa pwesto ang ama nitong si Ferdinand Marcos Sr. Talaga naman. Iba noon, sabit. Iba ngayon. Noon, walang social media. Ngayon, maraming ipinanganak ang social media. 'Di ba? Huwag mo ikumpara yung panahon na yun. Kaysa ngayon. Iba ngayon eh. Ang Pangulong Marcos Jr., nagiging aware po yan. Wala kayo po maibubuta sa kanya kasi wala naman talaga eh. PBBM pa. Sabi ko nga lagi, 'di ba? Ang Marcos na apelyido, matagal niya na po iyang iniingatan dahil minsan po dumaan sa paghuhusga ng taong bayan nung panahon ni Cory Aquino, 'di ba? Sa pamamagitan ng People's Power. Hanggang ngayon yung paninira sa kanila. Actually, tatlo 'yan eh. Yung makaliwang grupo, mga Dilaw at saka DDS, yung kalaban ng Pangulong Marcos Jr. ngayon. Yung mga kritiko niya, biro mo 3 versus 1, nako. Inanyayahan din niya ang mga religious organization na makilahok sa isang one big time rally patungong Malacanang. Ayan. Pwede mo nang kasuhan yan eh. Di ba? Naghihimok siya ng mga religious. Ay, sus, Mario Joseph. Ikaw na lang mag-rally sarili mo. Di ba? Yan din naman ang panawagan nito nilang karaan, di ba? Ayan, INC. 'Di ba? Wala kayong panama diyan. Hindi nyo kayong mapatalsik yan si PBBM. Bakit kanyo mga kababayan? Kung gusto nyo maalis sa pwesto si PBBM, idaan nyo sa impeachment. Ang tanong, anong ebidensya? 'Di ba? Anong legal basis para mapatalsik ang Pangulo? Ngayon ako, gising na ang taong bayan ngayon mga kababayan. We will schedule on one-time big rally. Ayan. Nakiusap ako sa lahat ng religion, organization, sa lahat ng nagmamahala sa ating bansa. Lahat ay ayaw sa katiwalaan sa graft and corruption. Lahat inanyahan ko kayo. Pero magtatanong ako kung kailan yun. But it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Ay sus. Walang naniniwala sa'yo ba? Nagmamalinis ka. Tingnan mo yung sarili mo naman kasi. Kung malinis ka, di ba? Alam nyo, pag nag-akusa ka ng isang tao, dapat siguraduhin mo, malinis ka. Parang sa korte yan eh. Pag sinampahan mo ng kaso ang isang akusado, kailangan malinis ang pagkatao mo. Dahil pag dating mo doon, pag na-found out na mas malala ka pala, hindi maganda yun guys. Diba? Siguraduhin mo, linis ka. Ayan na. Nang hikayat si Chavit Singson ng one big time sabi niya dito one time big time rally. Oh my goodness, hindi talaga siya tumitigil mga kababayan. Dahil dito sinagot siya ng Malacanang. Itong sabi ng Malacanang, ayan, sabi ng Malacanang, hindi debate ang sagot sa paglaban ng korupsyon, kundi aksyon para mapanagot ang mga magnanakaw. 'Di ba ang mga magnakaw sa kaban ng bayan? Tama, ito ang tugon ng Malacanang sa hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na handa itong makipagdebate kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa usapin ng korupsyon. Ay sus, paano kaya pag binaliktad ka ni PBBM? Ano kaya ang masasabi niya? 'Di ba? 'Di ba? Ang gusto ni Singson kasi mga kababayan, itong mga style niyang ganito. Gusto niya ihambing kay Joseph Estrada. 'Di ba? Gusto niya ihambing si PBBM kay Joseph Estrada. Ang tanong, kaya niya kaya si PBBM? Si Joseph Estrada sa waiting 'yun, 'di ba? Si PBBM ba nagwi-waiting? Anong dahilan? Para sampahan niya ng kaso o makipagdebate siya. Wala sa maibuta sa Pangulo. Dahil alam natin ang Pangulo, very meticuloso po yun. Kung ang sinasabi niya sa 2025 GAA, yung korupsyon na sinasabi, tandaan po natin, na binito ni Pangulong Marcos Jr., 195 billion plus po yun. Ano naman ang kasalanan ni PBBM kung pipirmahan niya doon ang 2025 GAA? 'Di ba? Kung may bawat congressman
or bawat senador ay mayroong project. O, di ba? Eh, siyempre, ang Pangulo, umaasa rin naman yun na yung project na yun, yung pundo na yun, ay gagamitin sa proyekto na maayos. Di ba? Eh, maasa ang Pangulo eh. O, anong alam ng Pangulo kung bawat pundo na yun, noong 2025 GAA, ay kinurakot ng mga ibang politician? Alam ba ng Pangulo yun na kinurakot? Pero ganun pa man, mga kababayan, ewan ko lang kung yung ibang politician ikinurakot nila, 'di ba? So kailangan kung ang bawat pundo ng mga LGUs or mga senador o congressman ay kung mayroon talagang silang proyekto at nagkaroon sila ng pundo doon, dapat may resibo, 'di ba? Para nang sa ganun mayroon silang ebidensya na yung pundo na yan nung 2025 GAA ay nagamit sa tamang proyekto or saan man. 'Di ba? Kailangan may resibo eh. So, dahil dito sa ginagawa ni Singson, mga kababayan, sabi nga natin, hindi niya po kayang pabagsikin si PBBM. Matalino si PBBM, guys. Maniwala kayo. So, ikumpara mo nito matandang paurong to. Nagiging na siya, masasabi natin parang may sayad na rin ito si Singson, mga kababayan. Palagay ko masasabit siya dito sa litrato na ito, mga besa. Ipakita ko maya sa inyo. But anyway, ito pa. So dahil dito, mga kababayan, ay inalmahan ng EFP yung mga sinasabi ni Chavit Singson. Okay? Ito po yung sinabi ng ating sandatahang lakas, mga kababayan. Kaya kung ako si Singson, tumahimik na lang ako. Pakainin ko na lang ng karne yung mga tigre niya doon, ng mga alaga niya. Mayroon ba siyang alaga? 'Di ba? Sabi po dito, guys, sabi po ng News 5, sagot ng AFP sa mga aligasyon ni Singson, iginiit ng Armed Forces of the Philippines, which is ang AFP, ang katapatan nito sa konstitusyon at pagtupad sa tungkulin nito sa ilalim ng civilian authority. Kasunod ito ng paghikayat ni dating Gobernador Chavit Singson kay AFP General Romeo Browner Jr. na tumindig kontra sa umano'y korupsyon sa militar. Dapat nga kasuhan nito, guys eh. 'Di ba? Kasuhan na tulad kay ginawa nila kay Pukis eh. 'Di ba? We perform our duties under the civilian authority. In this specific context that the AFP fulfill its role of protector of the people and the states. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franz Margarita Padilla. Sinabi ni Padilla na bagaman sinusuportahan nila ang mga panawagan para sa good governance at anti-corruption, anumang aligasyon ay dapat idaan sa legal na proseso sa civilian courts at oversight bodies at hindi sa militar. Kaya nga, bakit pinapakialaman nyo ang mga military? Ba't dinadamay nyo? Ito talaga si Sabit eh. Kung mayroon kang sapat na ebidensya, doon dali mo sa korte. Hindi yung kung puro ka kuda-kuda, hersi-hersi ka. Isa lang ang intensyon nito, mga kababayan eh. Para makuha ang intensyon ng taong bayan. Kaya nag-iingay sila sa social media. 'Di ba? Kanya lang, ang problema natin is, gising na po ang taong bayan. 'Di ba? Gising na gising. At hindi nila susuportahan itong panawagan ni Singson na nagmamalinis. Baka corrupt din. 'Di ba? We must be vigilant against the narrative that the masquerades as the patriotism but in reality align with and advance the interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Dagdag pa niya. Yan po ang sinabi ng EFP, mga kababayan. Ayan EFP inalmahan si Singson, iginiit ang katapatan sa konstitusyon. Kahit magpatiwakal ka pa, Sabit, hindi mangyayari yung mga dream mo yan. Nagmamadali ka, bakit? Masasabit ka? Baka mamaya ikakanta ka? Yun ang problema niya, guys. Bakit kanyo? Diba? Ito mas medyo delikado si Singson dito.
Mas matindi ito pag kumanta, mga bes. Bakit? Ito yung litrato eh. Nakita nyo yan? Oh, so ibig sabihin, matagal na pala sila magkilala ni Madriaga, best friend, at saka si Chavit Singson. Alam po natin, si Madriaga ngayon, itinuturing na bagman ni Sara Duterte. Oh, yan, connect the dots. Mga beswa, ito pa. Ay, wow, grabe. Kaya pala, nag-iingay si Singson. Hindi kaya ito ang dahilan? Dahil lalo na siyang matcha-chabit. Diba? Oh, diba? Kinamta niya si Sara Duterte. Nasangkot sa, tawag dito, tumatanggap ng pera galing sa mga drug lord sa Fogo. Oh, you see? Oh, ito ba ang kinatatakutan ni Singson? Maari po siyang isasabit ni Madriaga sa takdang panahon. Kaya nag-iingay siya ngayon, nagmamadali siya, one time big time rally, sabi niya. Oh, oh, di ba? Oh, walang usok na hindi uusok, Singson. Oh, sana Mr. Madriaga, kung ano po ang alam nyo, magsalita po kayo tungkol dito kay Singson. Anang sa ganun masampa ng kaso. Diba? Baka ito ang kinatatakutan ni Singson, mga kababayan. Matcha-chabit siya lalo, no? Sabi po dito, guys, very maiksi ang ang close naman pala nila ni Chavit at Ramil Madriaga. Naging business partner din po ba kayo? Gaya ni Sarah? Okay, wait, may ipinapapanotaryo kayang apidabit si Ramel na magbubulgar kay Chavit. Ito post ni Kabayan Kakopi, guys, Shoutout kay Kakopi. Oh my goodness, guys. Ano ang nangyari sa mundo? What a small word, sabi nga. Walang usok na hindi uusok. Siguradong masyashabit ka rito, Chingchon. Nako. Ito na po ang sinasabi natin So yan. Kaya ang tanong, kaya niya kaya mapabagsak uli si PBBM? Hindi sila nagtagumpay nung itong nakaraan ang panlaban ni Singson, itong korupsyon. Nako, talaga naman si Singson, dekada na po ang korupsyon. Dekada na. Ngayon lang po na expose ang korupsyon na yan under the Marcos administration. Wala kayong nagawa nung panahon na yun. Kasi yung mga ibang, I think, mga ibang politician siguro, nangurakot, mga contractors, kurakot sa kabanang bayan, mga opisyal ng DPWH, kurakot sa mga nagdaan na administrasyon, walang nanita. Di ba? Malaya silang gumawa ng katarantaduhan sa pagnanakaw. Pero dumating ang Marcos administration, ayun, pinagtutulungan ng Pangulo. Kaya kung ano-ano naman ng mga paraan para masira ang Pangulo, pagbibintang, pati misis niya sinama. Di ba? Pati si Congressman Sandro. Lahat pinsan niya, lahat as in. Pamahalaan ng tinira, pati mga gabinete niya tinira din. Di ba? Kaya nga maingat kayo sa mga binabasa nyo, sa mga paniniwalaan nyo. As long as na hindi galing sa Malacanang, huwag kayong maniwala, guys. Basta mga DDS ang magpo-post. Naku po, masisira ang buhay nyo, sabi ni Digong. Di ba? Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapanood nyo. Pagdating sa mga DDS, nako, wala pong kakwenta-kwenta yan. Puro fake yan. Yan, kaya abangan po natin itong mga susunod na kabanata. Katulad dito kay Mr. Madriaga, mga kababayan, kumbaga pinag-aralan na po ang kanyang mga affidavit sa ombudsman. Kaya abangan po natin, exciting yan. Lalo na ito, si Singson, may close pala sila. So for sure, in my own thinking lamang, mga kababayan, palagay ko may alam ito si Mr. Madriaga tungkol kay Chavit Singson. Maniwala man kayo sa hindi, ganun ang inisip ko ngayon. Totoo yun. So ayan, abangan po natin. Palagay ko hindi siya
Ay, ibig sabihin, hindi sa palagay, hindi magtatagumpay, it is soon. Kasi, ultimo guys, yung mga yung mga nagko-comment, nakaw. O ito, sabi ng mga nagko-comment, tingnan nyo. Sabi po dito, Rally versus himself. The insane direction of Sabit Chinghot. May kaso ito guys sa ombudsman, di ba? Dahil doon sa tax tabako sa Ilocos Sur yata. Yes, magkano bigayan dyan? Sir, 10K ba? Sama ako. Oo, sa rally nila. Siyempre maghahakot sila 3,000, 1,000. O diba? Let Andrea sit to the date. Tell it to the Marine. Kanino? Kay Gutesa? Fake ang notaryo. Isa ka doon. Oh, Chavit, gambling lord of all time. Oh, big time all the time. Agay, para naman hindi corrupt. Oh, oh guys, hindi ako nagsabi niya na yung mga netizen yung future daw. Oh, isa lang naman ang tunay na motibo nyo. Ang pabagsakin ng Marcos administration, hindi malasakit sa bayan at mamamayan ang paka ninyo, kundi ginagamit nyo lang ang isyo ng korupsyon, ginagamit nyo ang mga kabataan at mga estudyante, ginagamit nyo ang kayamanan ninyo para sa sariling ninyong interest. Tumpak itong sinabi niya. Kung talagang gusto nyo tumulong para maresolba ang korupsyon, tumulong kayo sa paraan ng hindi nagsisiraan, tama. Paraan na walang involved na rally at mga kabataan at mga estudyante. Pwede naman kayo tumulong para masugpo ang korupsyon na sa paraan ng bantayan ng bawat government agency, kasuhan ng mga dapat kasuhan at isumbong ang dapat isumbong para hindi na tayo aabot pa sa paraan na maraming mapeperwisyo. Tama. Yun ang tamang pag-iisip. Si Sabit Chingson, walang pag-iisip yan. Bangag yata ito . Isa ka din naman na sa mga corrupt. You were in politics for a long time. Yes, 100% lalangawin yan. Oh, tama. Sino ba naman guys ang... nako. Focus na lang kayo sa trabaho nyo. Maghanap buhay na lang tayo. Walang kakwenta-kwenta. Oh, People Powers, 1986. May nangyari ba sa atin? Ano nangyari after People Power ni Cory Aquino? Umasinso ba ang Pilipinas? Wala. Tae. Kahirapan. Kulilat. O, wala. As in. Tapos ito na naman kayo. Nako. Ang magsasuffer dito, ang sambayan ng Pilipino, hindi si Chavit Singson kasi bilyonaryo yan . O, ay, hakot ka dito . Lugar tayo, mga tay Ilocos Sur, manong sabit. Ngamunid man tay kwartang itapal mo. Kasla pampamayan, eleksyon. Correct. Nako. So, yun, mga kababayan. Nanawagan na naman ng one-time, big-time rally ito. Walang kasawa-sawa ito si Sabit Singson, Kasi masasabit na siya, guys, Kakanta na si Madriaga. Maniwala kayo. Pag alam nyo, pag ito si Mr. Madriaga at imbestigahin ng mabuti at tanungin, sigurado, masasabit ang pangalan ni Sabit. Oo, totoo yun. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Anong masasabi nyo kay Sabit? For me, ang masasabi ko, siguradong masasabit yan. Thank you for watching, guys. See you again na may next-upload. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload videos. There's more, guys. Bye, and God bless Philippines. Baboos! There's more.